Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Mapalad ang inusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamping langit. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Pakibati muna ang katabi ng magandang umaga. Ayan. Sa lahat po ng ating taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kapiling po natin sa umagang ito si Father Nathaniel Duran mula sa Diocese ng Balanga. Palakpakan po natin si Father Nathaniel. Siya po ay galing pang Negros para sa isang gathering at siya po ay isang deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya't bago siya umuwi sa Bataan, ay dumalo muna at makikibahagi siya sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, tunay ngang masasabi natin na walang pwedeng makatakas sa mga hirap at pagdurusang kaakibat ng buhay. Bawat isang tao ay may kanya-kanyang pasanin o krus na dala-dala. Bata man o
o matanda, mayaman man o mahirap, ordinaryong tao man o professional, matalino man o mangmang, lahat tayo may pinagdaraanan sa buhay. Uulitin ko po, lahat po tayo may pinagdaraanan sa buhay. Ibig sabihin, walang exemption. Hindi exempted ang mga pari, madre, obispo, mga religious brothers and sisters. Bawat isang tao, hanggat humihinga at nabubuhay, may pinagdadaanan. Kaya nga masasabi nating may mga pagsubok na magaan. Pero may mga pagsubok din na mabigat. Minsan nga, sa bigat ng pagsubok, ang akala ng iba sa atin, hindi natin kaya. At yung ibang pagsubok, susubukin pa kung gaano katatag ang ating pananampalataya. Sa atin pong ebanghelyo sa araw na ito, maliwanag na ipinahayag ni Jesus Nazareno na nauna na siyang nakaranas ng mga hamong ito sa buhay. Uulitin ko po, nauna nang nakaranas si Jesus Nazareno ng mga ganitong hamon sa buhay. Anong sabi niya? Kung ibig ninumang sumunod sa akin, una, limutin niya ang ukol sa kaniyang sarili. Ikalawa, pasanin ang kaniyang krus. At ikatlo, sumunod sa akin. Dinugtungan pa ni Jesus ang naghahangad na magligtas ng kaniyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kaniyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Kung pagninilayan po nating mabuti ang mga sinabing ito ni Jesus Nazareno, ito mismo ang kaniyang buhay. Uulitin ko po, ito mismo yung pinahayag ni Jesus Nazareno ang nangyari sa kaniyang buhay. Una, sumunod siya sa lahat ng ipinag-uutos ng Ama. Ikalawa, nilimot niya ang kaniyang sarili. Ikatlo, pagmasdan ninyong mabuti, pagmasdan ninyo ang ating altar. Pinasan niya ang krus ng ating karumihan, ang krus ng ating kasalanan, at ang krus ng ating pagkamakasarili. Ikaapat, hindi lang pagpasa ng krus ang ginawa niya, sumunod siya sa kalooban ng Diyos hanggang kamatayan sa krus. Kaya nga po kung babalikan natin ang kanyang buhay, hindi naging madali ang buhay ni Jesus Nazareno kahit siya ay tunay na Diyos. Pagmasdan ninyo, kinapautan siya ng mga Hudyo at mga Pariseyo. Inusig siya ng napakaraming tao. Pinaratangan siya ng maling akusasyon. Pinahirapan siya hanggang bumulwak ang sarili niyang tubig at dugo. Sinaktan siya sa mga hampas ng mga taong mapagsamantala. Hindi isang payapang buhay ang naging karanasan ni Jesus Nazareno noong siya ay pumasok sa mundo ng tao. Nakipamuhay siya sa ating mga paghihirap. Sinuot niya ang damit ng ating pagdurusa. Hindi siya natakot maranasan ang bawat kirot at hapdi na dulot ng ating pagiging ganid
at makasarili. Kaya, pinapaalalahanan tayo ngayon sa mga sandaling ito. Kagaya ni Jesus Nazareno, maging matatag tayo sa anumang hamon ng buhay. Kagaya niya, huwag tayong bibitiw sa ating pagkapit sa Diyos Ama. Huwag tayong susuko. Ialay natin lahat ang ating paghihirap sa Diyos, alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Alam po ninyo, noong Biyernes, pagkatapos ng mga misa ko dito sa Quiapo Church, pumunta po kami sa Ballesteros, Cagayan, Tuguegarao. Mahigit 15 oras po ang tinagal ng aming biyahe. Kasama po ang ilang staff ng Quiapo Church mula sa Social Service Ministry. Inihatid po namin ang mahigit sa 500 relief goods sa mga pamilya doon na hindi naaabutan ng mga tulong at ayuda. Pagkatapos noon, mahigit 500 school supplies din po ang ibinigay natin sa pinakamahirap na bata sa pamayanan doon. Marami ang mga katutubong ita ang bumaba pa mula sa bundok upang makatanggap ng mga kaloob. Habang binibigay ko po sa kanila ang mga relief goods at school supplies, talaga namang napaluha ako. Opo, naiiyak ako dahil naisip ko, ilang batang Pilipino kaya ang walang mga kagamitang pangpaaralan ngayong nagsimula na ang pasukan? Ilang kabataan kaya ang walang access sa tama at kalidad na edukasyon? Ilang pamilya kaya sa buong Pilipinas ang nagugutom at walang makain hanggang sa kasalukuyan? Ito ba ang ibig sabihin ni Jesus Nazareno na pasanin natin ang ating mga krus? Mabuti na lamang po at may mga katulad ninyo na handang tumulong at magmalasakit. Kung hindi po ninyo maitatanong, ang mga relief goods at school supplies na aming ibinahagi ay galing sa inyong lahat, mga deboto ni Jesus Nazareno. Ito po ay inipon namin mula sa mga offerings sa misa noong novena kay San Juan Bautista. Ang iba galing sa donasyon. Araw-araw may nagpapadala po sa Quiapo Church ng mga bigas, tubig, kape, asukal, noodles at dilata. Marami ayaw magpakilala. Sadyang nakakataba ng puso. Maraming kadeboto natin may pusong handang magmalasakit sa kapwa. At sa inyong lahat ng mga nagsisimba dito sa tahanan at dambana ni Jesus Nazareno, dahil din po ito sa inyong mga munting kaloob at alay tuwing misa, anumang liit o laki na inyong ibinabahagi, kapag pinagsasama-sama, nagiging malaking puwersa. Kaya kahit hindi man kayo pisikal na nakapupunta sa mga lugar na iyon, ang inyong mga tulong po at kaloob naglalakbay din saan mang dako ng Pilipinas. Kaya alam po ninyo, ang outreach program pong iyon ay tinawag naming Hapag Debosyon, Alay Misyon, dahil naniniwala tayo na ang ating pagdidibusyon, tinutulak tayo upang magmahal, magmalasakit at magkawang gawa. Kaya pwede bang palakpakan natin
ang bawat isa sa inyong lahat na may mabuting kalooban at may magandang hangarin para sa ating kapwa. Kaya nga, ang buhay ni Jesus Nazareno, inialay niya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ipinakita niya na ang kaniyang buong buhay nakalaan upang ipadama sa bawat isa sa atin ang mabathalang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamalasakit at mabuting gawa sa kapwa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa tuwing tayo po ay nagsisimba at nagdarasal dito sa tahanan at dambana ni Jesus Nazareno, at sa tuwing pinagmamasdan natin ang kaniyang banal na imahe, naway lumakas ang ating loob na huwag agad tayong susuko sa iba't ibang hamon ng buhay. Huwag tayong mawala ng pag-asa anumang pagsubok ang ating kinahaharap. Kung napagtagumpayan ni Jesus Nazareno ang lahat, makakaasa tayo, hindi niya tayo iiwan sa labang ito ng ating buhay at sa tunay na translasyon na ating kinabibilangan sa araw-araw. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.